Nakababahala na raw po ang lagay ng mga ilog dito sa ating bansa. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, 5 na lamang sa 500 ilog dito sa Pilipinas ang may tuturing na malinis. Kaya naglayag ang mga taga-grupong Greenpeace simula sa Marikina River para matukoy kung ano-anong nakakalasong kemikal ang itinatapon ng mano sa mga ilog. Ang tumuto ay si Marie Zumali. Mula sa Nangka River, nagsimulang maglayag ang Water Patrol activist sa pangunguna ng Greenpeace para sa kanilang 3 linggong ekspedisyon. 85 kilometro ang kanilang lalakbayin na matatapos sa Laguna de Bay sa katapusan ng buwan. Layo ng ekspedisyon na malaman ang iba't ibang toxic wastes at kemikal na patuloy na lumalason sa ating mga ilog at lawa. Pati na rin ang mga water pollution hotspot. Sa isang punto, tumigil kami sa isang pabrika na may discharge pipe. Nakalubog ito sa Marikina River para di makita. May mga discharge pipes na naglalabas ng mga wastewater na posibleng nagdadala ng mga nakalalasong chemical. Pwedeng yung company maipasara kung mapatunayan na naglalabas nga sila ng discharges na lampas doon sa standards. Tinag ito ng mga water patroller para matandaan ang mga lugar na pinanggagalingan ng water pollutants. Dapat daw gawing patakaran ng gobyerno sa mga pabrika na isiwalat ang mga kemikal na itinatapon sa mga ilog. Nangolekta rin ang mga sediments sa Nangka at Marikina River. Duda raw nilang may mga heavy metal at carcinogen dito. Ayon nga sa DENR, lahat ng ilog sa Metro Manila ay biologically dead na. 5 na lang din sa 500 ilog sa bansa ang may tuturing na malinis talaga. Napaka-konti nung mini-measure niyang parameters. So, samantalang yung nire-release everyday na toxic chemicals ay mahigit 100,000. Mayaman ang ating bansa sa mga freshwater resources. Ang problema dahil na rin sa kagagawa ng mga tao at sa polusyon na ating idinudulot ay mabilis na nagde-deteriorate yung kalidad ng tubig. At dahil dito ay hindi malayong dumating yung panahon na kapusin tayo sa maiinom at magagamit na tubig. Ang mas masakla pa rito, bukod sa mga basurang nakikita natin, ang mas malaking problema yung mga toxic wastes na nakakapollute sa ating mga tubigan. Hindi natin ito nakikita pero mas delikado raw ito sa ating mga tubig. Ayon sa pag-aaral ng World Bank at Asian Development Bank, posibleng kapusin na sa tubig ang ilang lugar sa Pilipinas pagdating ng taong 2025. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.